Ninong, wala na po ba talagang pag-asa? Tanong ni Katie sa abogado ng kanyang ama na ninong niya na rin at tila naghahanap ng pag-asa sa kawalan. Nakaupo si Katie sa opisina ng kanyang yumaong daddy. Pumupuno sa katahimikan ang mahinang ugong ng aircon doon. Nanatiling nakatutok ang kanyang mga mata sa makintab na mesang kahoy sa kanyang harapan. Hindi siya handa para sa masamang balitang iyon. Habang nakabukas sa harap niya ang folder, hindi niya matanggap na ganoon ang nangyari sa negosyo ng kanyang daddy. Katie! Malumanay na simula ng kanyang ninong. Nag-iwan ng malaking utang ang iyong ama. Mga mortgage, pautang, at mga hindi pa nababayarang bayarin. Obligations yun, kaya kailangang ayusin. Sinuri na namin ang mga asset ng company pero sa kasamang palad, hindi sapat para mabayaran ang mga utang ng negosyo. Bumilis ang tibok ng puso ni Katie. Ano pong ibig sabihin nito para po sa amin, Ninong? I'm sorry, kamamatay lang po ni Daddy. Hindi ko po alam kung paano po iintindihin ang lahat. Ang bahay, mga sasakyan, lahat ng personal na ari-arian. Kailangan mong i-liquidate para mabayaran ang mga utang. Nakipag-ugnayan ang bangko at magsasagawa sila ng legal action kung hindi maayos ang mga issue sa lalong madaling panahon. Paliwanag ng kanyang ninong. Nakakuyom ang mga kamay ni Katie. Ang bahay, ang kinalakihan niya, ang naging mundo niya hanggang maging 20 years old na siya. Ang lahat ay dumudulas sa kanyang mga daliri at pakiramdam niya na lulunod siya sa gulat ng lahat ng iyon. May pagkakataon pa po ba? Nanginginig ang boses ni Katie. Pwede po ba silang maghintay hanggang makapagtapos ako, makakuha ng trabaho at magbayad ng dahan-dahan? Sa tingin ko naman po, kaya. Umiling ang ninong ni Katie. Hindi kaya, Katie. Hindi natin pwedeng ipangako sa bangko yan. Masyadong malaki ang mga utang at ang bangko ay wala sa posisyong maghintay. Urgent obligations ito, kaya kailangan kumilos ngayon. Alam kong na-overwhelm ka pero tutulungan kitang maisettle ito, iha. Kailangan wala kayong maiwan na utang para makapagsimula ulit kayong mag-iina. Sinapo ni Katie ang noo niya. Katatapos niya lang magluksa, pero yon at may bago na namang problema na nakaabang sa kanila. Hindi niya lang lubos maisip na magiging problema ang mga naiwang utang ng kanyang ama. Kilala ni Katie ang daddy niya bilang isang palaging successful na tao. Hindi niya akalain na maaaring nahihirapan ito sa paraan ng paglalarawan ng kanyang ninong. Hindi niya alam na naghihirap na pala ang company nila dahil hindi naman sila pinatigil sa kanilang mga luho noon. May dinagdag pa ang ninong ni Katie. Naintindihan ko na mahirap ito para sa inyo. Pero kailangan nating maging makatotohanan tungkol sa mga opsyon na mayroon ka ngayon. Tutulungan ka namin. Siyempre, pero ang goal dito is matugunan agad ang mga problema. Naninikip ang dibdib ni Katie. Ngunit bago pa siya makapagsalita, lumambot ang ekspresyon ng kanyang ninong. Kung mayroon pa akong magagawa para sa'yo, ipaalam mo lang sa akin. Hindi lang ako abogado ng pamilya ninyo. Ninong mo rin ako. Marahan siyang tumango at nagpasalamat. Mabigat pa rin sa kanyang dibdib ang mga sinabi nito. Dahan-dahan siyang tumayo at sinamahan ng ninong niya palabas. Kinalaunan ng hapong iyon, umupo si Katie kasama ang kanyang madrasta na si Amelia sa sala ng kanilang malawak na tahanan. Ang bahay na dating simbolo ng kaginhawahan at katiwasayan para sa kanilang pamilya, ngayon ay tila binabalutan sila ng mapang-aping katahimikan. Kanina pa umiiyak si Amelia at may bahid ng luha ang mukha nito habang pinupunasan ng tissue ang mga mata. Hindi ko alam kung paano nangyari to, Katie. Bulong ni Amelia habang nanginginig ang boses. Wala namang nabanggit sa akin ng daddy mo. Kapag umuwi siya, palagi naman siyang masaya at palagi pang may mga dalang regalo para sa atin. Hindi ko nakitaan sa kanya may problema sa kumpanya bago siya mawala. Mawawala sa atin ang lahat. Hindi ko rin naman inaasahan to. Nagtrabaho ng husto ang iyong ama. Alam kong pinaghirapan niyang company na yon sila ng mami mo. Pero ngayon, wala na tayong magawa para maisalba pa yon. Nakaramdam ng matinding simpatya si Katie para kay Amelia. Wala pang isang taon simula nang maikasal ang stepmother niya sa daddy niya, pero yon at wala na ito.
Nalungkot ang kanyang madrasta at alam ni Katie na hindi lang yon tungkol sa pera. Yun ay tungkol sa buhay ng kanilang binuo, ang buhay na dumudulas sa kanilang mga palad. Napakabigat din naman kay Katie ng katotohanan ng kanilang sitwasyon ngayon. Magiging okay tayo, Tita Amelia, sabi ni Katie at marahang pinunasan din ang kanyang mga luha. Kailangan po nating maging okay. Hindi po tayo pwedeng sumuko ngayon. Ngumuso si Amelia at bahagyang napayuko. Pero, saan tayo pupunta, Katie? Hindi na natin kaya ang ganitong lugar. Kailangan na nating umalis. Kukunin na to ng bangko, hindi ba? Subukan ko kayong humingi ng tulong sa parents ko. Napabuntong hininga si Katie. Susubukan niyo po? Sure po ba kayo na matutulungan niya tayo? Hindi po ba galit po sila sa inyo ni Daddy? Kasi nagpakasal ka po kay Daddy. Hindi po nila matanggap na byudo at may anak na si Daddy. Baka kapag lumapit ka po, wala rin po tayong mapala. Alam ko pong galit na galit sila dahil naging witness na rin naman po ako noon. Pasensya na. Wala akong maitulong. Mahinang sabi ng kanyang stepmother. Okay lang po, tita. Huminga ng malalim si Katie. Nagsimulang lumaki sa loob niya ang determinasyon dahil wala namang ibang aasahan kung hindi siya. Pupunta po tayo sa bahay ni Mommy. Nasa akin pa rin po ang mana na yon, galing po sa family side ni Mommy. Lilipat po tayo doon, magsisimula ng bago. Hindi po kasing laki nitong bahay natin at medyo makaluma na, pero at least makakapagsimula at makakapag-adjust po tayo roon. Maraming taon niya nang hindi na napupuntahan ang pamana na yon ng kanyang mommy. Hindi naman malayo sa kabihasnan iyon at malapit lang din sa pinapasukan niyang school. Marami pa rin namang kwarto at hanggang second floor, pero masyado na yung luma at downgraded kumpara sa malaki at magara nilang mansyon. Hindi yun kasing laki ng mansyon na mawawala na sa kanila. Hindi ako sigurado kung kakayanin ba natin makapag-adjust doon, Katie. Puno ng pagdududa na sabi ni Amelia na sanay din naman sa yaman katulad niya. Pero kahit sanay naman siya sa yaman, alam ni Katie kung paano ang mag-adjust. Through hard work lang din naman kasi ang negosyong itinayo ng kanyang mga magulang. Bahagya rin naman siyang namulat sa mga taong mahihirap at sa mga taong hindi nila kasing yaman. Pero ang tita Amelia niya, simula ni Nuno, mayayaman na talaga, kaya medyo nagigilty siya na kasama ito sa kanilang paghihirap. Sinalubong ni Katie ang mga mata ng kanyang madrasta. Kaya natin yung tita Amelia. Kailangan po natin kayanin. Hindi madali pero yan lang po kasi ang mayroon tayo ngayon, kaya pagtiyagaan na lang po natin. Hindi sigurado si Katie kung dapat nga bang paniwalaan ang sarili niyang mga salita. Namuhay siya sa ginhawa, karangyaan at seguridad. Hindi niya akalain na magiging mabilis ang kanilang pagbagsak. Ngunit sa kaibuturan niya, alam niyang hindi niya kayang sumuko. May kapatid pa siyang si Kelly na kailangan niya rin intindihin kahit pakasama naman nila si Amelia. Bakit po ba kasi aalis tayo sa big house natin, Ate Katie? Naiinis na tanong ng kapatid niyang si Kelly. Tapos lahat po ng toys ko hindi niya naman po ipapadala. Hindi dadalhin dahil hindi naman magkakasya. Baka kapag lumipat tayo, puro laruan mo na lang ang nakalagay. Paliwanag niya naman sa bata. May pag-ungot pa ang spoiled brat niyang kapatid. Ate Katie, ayoko pong umalis dito. Kelly, hindi nga pwede. Sabi ni Katie sa kanyang kapatid na makulit. Kung pwede nga lang na huwag umalis dito, nagawa ko na. Pero wala tayong magagawa. Kailangan nating umalis. Kahit na ipaliwanag ko sa'yo, mahihirapan ka pa rin na intindihin. Sige, kung ayaw mo umalis dito, magpaiwan ka na lang. Dito ka na lang mag-isa, pupuntahan ka na lang ng mga taga-bangko dito. Kami ni Tita Amelia, sasakay kami sa kotse ko at pupunta na tayo sa bahay ng grandparents natin. Walang nagawa si Kelly kundi ang sumakay na sa sasakyan. Napailing na lang si Katie. Hindi niya masisisi kung lumaking spoiled brat ang kapatid niya. Namatay ang mami nila ng mga anak kay Kelly. Busy sa negosyo ang daddy nila at pag-aaral naman siya. Kaya sa mga katulong lang lumaki si Kelly. Binibigay na rin ang kahit na anong gusto para hindi na masyadong mangulit pa. Habang nagmamaneho si Katie sa kanyang sasakyan, umiikot sa magkahalong takot at pag-asa ang kanyang mga iniisip. Makakasurvive kaya sila sa bagong lifestyle na kailangan nilang tanggapin? Hindi alam ni Katie pero kailangan nilang subukan.
Ang tanging alam niya lang, hindi na sila makakabalik sa dati. Wala silang pagpipilian kundi magpatuloy kahit na hindi magiging katulad ng nakasanayan nilang lahat. Maya-maya'y nakarating na rin sila sa bahay na minana niya mula sa kanyang mommy. Ilang taon na ang nakalipas mula nang huli siyang tumuntong sa tahanan na yon at halos nakalimutan niya na kung gaano katahimik at kahiwalay ang pakiramdam niya roon. Siguro ay dahil hindi rin naman siya roon lumaki. Medyo marami nang mga ligaw na damo sa garden at ang pintura sa mga dingding ay kumukupas na. Mukhang maraming kailangang ipa-repair pero mas okay na yon kesa sa wala. Pumasok si Katie sa bahay pagkatapos ilapag ng mga tauhan sa loob ang huling box ng mga gamit nila. Napatingin siya kay Kelly na curious sa mga bagay na nakikita. Yun pa lang kasi ang unang beses nito sa bahay na yon. Lumingali nga si Kelly sa paligid at punong-puno ng pagkalito ang mapupungay na mga mata. Sobra namang ibang bahay na to sa big house natin, Ate Katie. Tita Amelia, hanap na lang po tayo ng ibang bigger house. Wala ring aircon. It's hot na, Tita Amelia. Bulong ni Kelly at hinila ang manggas ng kanilang madrasta. Napabuntong hininga si Amelia at mukhang hindi rin nagustuhan ang bago nilang tirahan. Hindi ko akalain na mapupunta tayo sa ganitong sitwasyon. Hindi ko ito na-imagine kahit isang beses. Bahagyang ngumiti si Katie. Sinusubukang pakalmahin ang dalawa. Masasanay din tayo dito, Kelly. Kain natin to, Tita Amelia. Medyo madilim at maalikabok ang sala. Mabuti na lang at malalaki ang mga bintana kaya kahit papaano ay may munting liwanag mula sa labas. Natatakpan din ng mga puting kumot ang mga kasangkapan. Sumalubong sa kanila ang mabahong amoy ng hangin. May halimuyak na pagiging makaluma at pagkaabandonado na lugar. Inilapag ni Katie ang kahon na dala at bumalik sa kanyang madrasta. Sisimulan na lang po natin ang paglilinis. Tingnan po natin ang mga kwarto, then bukas na po itong sa sala. Tita Amelia, ikaw naman po sa kusina. Para naman matulugan at magamit na po natin ang dining area. Tumango si Amelia, mukhang nag-aalangan pero pinilit ngumiti. Okay, Katie, ako nang bahala sa kusina. Lilinisan ko na. Tinignan niya ang mga kwarto. Dalawa rin ang banyo, isa sa taas at isa sa ibaba. Naglakad si Katie sa pasilyo. Nakarating siya sa banyo at binuksan ang pinto. Lalong uminit ang hangin sa loob. May ilang tiles na basag at ang salamin ay marami na ring alikabok at dumi. Pinasadahan niya ng kamay ang lababo. Sinisikap na alamin kung ano ang kailangang ayusin. Pinihit niya ang gripo. Inaasahan ang lagaslas ng tubig ngunit walang lumalabas. Napakunot ang noo niya at sinubukan niyang muli. Pero wala pa rin talaga. Marahil ay may mga tubong nasira dahil sa ilang taon na hindi pa gamit. Yun lang ang kanyang nasa isip. Lumapit siya sa switch ng ilaw at pinihit yun, ngunit wala ring kuryente. Ano pa bang aasahan ko rito? Sobrang tagal nang walang nakatira. Mahinang usal ni Katie. Napabuntong hininga siya. Alam niyang kakailanganin ng oras bago muling maibalik ang tubig at kuryente. Pero kailangan yung matapos ngayong araw lalo na at nandoon na silang mag-iina. Hindi ayos ang bahay ng mag-isa at hindi nila kayang mabuhay ng ganoon ng matagal. Katie, walang tubig. Ang hirap maglinis. Saad ng kanyang tita Imelda. Tumango naman siya at pinamiwangan ito. Kaya nga po siguro putol na po ang connection ng tubig at ilaw dito since matagal na pong walang nakatira. Maya-maya'y may kumakatok sa gate nila. Ako na po ang magbubukas. Naglakad siya palabas sa bahay. Itinaas ni Katie ang mga kilay. Nagtataka kung sino iyon. Pumunta siya sa harap ng gate at binuksan yon. Sumilip na muna dahil hindi naman siya sigurado kung sino ang hindi inaasahang bisita. Nakatayo doon ang isang babae. Mukhang nasa mid-40s na at may mainit na ngiti sa mukha nito. Napakasimple ng damit at may isang curler pa sa buhok. Sino po sila? Tanong ni Katie rito. Kumusta, iha? Sabi ng babae. Ako si Liza, ang kapitana ng barangay na to. Diyan lang ang bahay namin sa tapat. Nagulat kami na may pumunta rito, ang tagal-tagal nang nakatenga. Dito ba kayo titira? Sakto na nag-iikot din ako at nagkakandak ng isang mabilis na census. Ilan ba kayo dyan? Napamulagat si Katie.
hindi sigurado kung ano ang sasabihin. At 3 po kami. Ako po, kapatid ko, saka ang stepmother ko po. Hindi pa nga sila tapos mag-ayos ng mga gamit, naroon ang isang estranghero na kumakatok sa kanilang tahanan. Ngunit pagkatapos, ang mukha ng babae ay naging malumanay at tila kumikinang ang mga mata nang tumingin sa kanya. "Aha, ikaw bang anak ni Sandra? Kamukha mo kasi. Ikaw na ba si Katie?" Tanong ng babae na may maliwanag ng ngiti. "Naalala kita nang maliit ka pa. Bumibisita kayo rito sa lolo at lola mo. Ang saya ko na makita kang muli. Ang tagal na rin nun. Dalaga ka na pala. Hindi ko inasahan na dito na kayo titira. Ikinalulungkot ko na nawala ang mami mo." Tumango si Katie. "Opo, ako po si Katie. Matagal-tagal na nga po. Kakatapos lang po naming lumipat ngayon. Pati rin po kasi si Daddy. Wala na rin po at marami pong naiwan na utang. Kaya kailangan po naming lumipat sa mas maliit na bahay." Wala namang magiging saysay kung i-deny ni Katie. Magkapit-bahay lang sila at malalaman naman talaga nito. Pero kung sa mga kaibigan niya sa Alta Society, siguradong mahihirapan siyang sabihin na naghihirap na sila. "Halina po muna kayo, Kapitana. Pasok po kayo. Mainit po dito. Kahit sa may terrace na lang po kasi medyo mainit din po sa loob ng bahay," sabi pa ni Katie. Medyo nawala ang ngiti ni Liza nang silipin niya ang bahay. "Nakikita ko mukhang maraming kailangang ayusin na. Kailangan mong ayusin ang plumbing at kuryente. Matagal pa namang bakante ang bahay na ito." Napabuntong hininga si Katie bago tumango. "Oo nga po at nahihirapan po kami sa tubig at kuryente. Hindi ko po alam kung saan pupunta para ipaayos. Alam mo po ba kung saan namin pwedeng asikasuhin?" Kumislap ang mga mata ni Liza na may kaunting biro. Buti na lang at tutulungan ka ng anak ko. Nagtatrabaho si Lenny sa local utility office dyan sa bayan. Madali niyang maasikaso ang kuryente ninyo at tubig. At tungkol naman sa tubig, habang wala pa, pwede ka pumunta sa bahay at doon mag-igib sa poso doon. Ipag-iigib ka ng anak kong si Harry. Libre na. Nasa bahay yun ngayon dahil walang pasok. Kasing edad mo lang." Napangiti agad si Katie. Nagpapasalamat na hulog ng langit si Kapitana. "Maraming salamat po, Kapitana. Mabuti na lang po kumato kayo sa gate namin. Namomroblema po kasi talaga ako ngayon." Tumawa si Kapitana Liza at pagkatapos ay tumingin kay Katie nang may kinikilig ng ngiti. "Para kang carbon copy ng iyong ina. Napakagandang babae ni Sandra noong panahon namin. At ikaw, Iha, ang ganda mo rin at mukhang mabait na dalaga." Medyo namula si Katie, hindi sigurado kung papaano tutugon. "Alam mo, ang anak ko, siya isang gwapong binata. Mukhang bagay kayong dalawa." Tumawa si Kapitana ng malumanay. Lalong pumula ang mga pisngi ni Katie at awkward na tumawa. Salamat po, Kapitana. Wala pa po sa isip ko ang pagkakaroon ng boyfriend. Nakafocus lang po ako ngayon sa pag-aayos ng mga bagay para sa sarili ko." Humalakak naman si Kapitana. "Ganon ba? Pero pag handa ka na, sabihin mo lang at irereto kita sa anak ko. Huwag mong kalimutan, palagi kang welcome pumunta at kumuha ng tubig sa bahay namin. Hindi ka na iba sa amin dahil anak ka naman ni Sandra." Ngumiti si Katie, bahagyang nahihiya pero nagpasalamat sa tulong. "Maraming salamat po ulit." Katulad ng alok nito, nag-igib na muna sila ng tubig. Kahit papaano, nakapaglinis na rin naman sila. Hinayaan na rin muna sila ni Kapitana na makisaksak sa kuryente ng mga ito. Para naman may ilaw at ventilation sila sa bahay habang hindi pa naibabalik ang kuryente. Nakaramdam siya ng kakaibang ginhawa nang tuluyan ng makapagpahinga. Sa unang pagkakataon mula nang pumanaw ang kanyang ama, may kaunting pag-asa. May mga taong handang tumulong kahit sa maliit na paraan. "Ang aga mo yata, Katie," saad ng kanyang tita Amelia. Nagsuot naman ng mga sapatos si Katie. "Opo, magtatanong po kasi ako sa scholarship office ng school. Baka sakaling makahabol pa po ako sa application for scholarship. Saka may job interview pa po ako para sa part-time na hinahanap ko. Waitress po yon at tutulong na rin po ako para sa pag-aaral ko." "Sige, mag-iingat ka, Katie," saad pa nito.
Tumango naman siya at pumasok na sa kanyang sasakyan. Apo! Balak niya nang ibenta ang sasakyan niya at bumili ng mas downgraded na unit. Hindi niya rin naman kasi kailangan ng mamahalin para may pampagawa na rin sila sa bahay, lalo na sa mga bubong nila na butas-butas na. Maya-may nakarating na rin naman siya sa campus. Umupo si Katie sa isang sulok malapit sa scholarship office. Kinakabahan siya lalo na sa pagiging tahimik ng silid. Hindi pa siya nakapunta doon ng ganoon. Unang beses ni Katie at hindi siya sigurado kung ano ang aasahan. Nung buhay pa ang kanyang ama, madali para sa kanya ang lahat. Hindi naging problema ang pera at madali niyang nalalampasan ang buhay niya na hindi iniintindi ang mga gastusin. Pero lahat ng yon, nagbago na. Magaling naman si Katie sa school pero walang halaga ang mga grado kung hindi naman kayang bayaran ang matrikula. Marami na silang gastusin kaya't alam niyang kung hindi siya makakakuha ng scholarship, hindi niya magagampanan ang pag-aaral. Hindi niya kayang isipin ang mag-drop out, hindi lalo na ngayon na naghihirap na silang pamilya. Good morning po, bati agad ni Katie. Magandang umaga rin. Bati naman ito. Paano kita matutulungan? Tumayo si Katie mula sa kanyang upuan. Gusto ko po sanang magtanong tungkol sa scholarship para sa susunod na semester. Pwede pa po bang mag-apply? Tumingin ang admin sa file ni Katie na nasa mesa. Binuklat ang ilang mga pahina bago muling tumingin sa dalaga. Mag-a-apply ka pala. Kasalukuyan kang naka-enroll dito. At may mga scholarship kami para sa mga estudyanteng qualified sa mga requirements na hinihingi namin. Kailangan mong i-make sure na mamimit mo ang mga qualifications. Tumango si Katie. Naiintindihan ko po. At magkano pang scholarship? I mean, sakto po ba para sa buong matrikula? Umiling naman ang admin. Pasensya na pero hindi po buo ang scholarship na inaalok namin. Aabot lang po ng kalahating matrikula at kailangan mo pa ring bayaran ang natitirang bahagi. Pwede rin naman po na mag-apply kayo ng ibang scholarship sa ibang entity po. But now, kung gusto nyong makakuha ng slot sa scholarship, kailangan mo nang pumunta sa enrollment for next semester. First day pa lang sana, nandun na po kayo with complete requirements para hindi po kayo maubusan ng slot at hindi na magpabalik-balik. Nakaramdam si Katie ng kaunting ginhawa na may kasamang pagkadismaya. Kalahating matrikula ay mas mabuti na kaysa sa wala. Pero nangangahulugang kailangan niya pa rin maghanap ng malaking halaga ng pera. Gayunpaman, hakbang pa rin iyon patungo sa tamang direksyon. Salamat po. Sisikapin ko pong makapagpasa po ng mga requirements na kailangan ninyo, sabi ni Katie. Walang anuman, sagot ng admin at marahang tumango. Balik ka dito to process. Pilit na ngumiti si Katie bago lumabas ng opisina. Nanatili muna siya sa pasilyo malapit sa scholarship office. Sobrang dami niyang iniisip. Wala siyang ideya kung paano niya mababayaran ang natitirang matrikula at paano siya makakasurvive hanggang sa makatapos siya ng kolehiyo. Kailangan niya talagang pagtrabahuhan. May kailangan pa siyang i-maintain na grado. Pakiramdam niya, ano man ang gawin niyang pagsusumikap, may palaging humaharang sa kanyang daraanan. Pakiramdam niya, para siyang lumulubog sa buhangin, hindi makaalis sa bigat ng bagong buhay. Hi, Katie! Natigilan si Katie nang marinig ang boses ng kanyang mga kaibigan. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita ang mga kaibigan na papalapit. Ang kanilang mga mamahaling damit at mga pinasalo na buhok nagpapaalala sa kanya ng mga panahon na madali pa ang lahat para sa kanya. Hi, guys! Mabilis na sabi ni Katie, tinatago ang kaba sa kanyang boses. Nagulat naman ako na tinawag niyo ako. Nagpalitan ng tingin ang mga kaibigan niya. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Claire, isa sa kanila. Matagal ka na naming hindi nakikita. Hindi ka na sumasama sa gimmick naming mga girls. Saan na bang bahay niyo? Pumunta kami sa inyo para bisitahin ka pero wala ka doon. Naguluhan si Katie. Hindi niya kayang sabihin ang katotohanan. Lumipat kasi kami sa malaking bahay. Medyo magulo pa kasi girls. Medyo naging busy rin itong mga nakaraang araw. Mas malaking bahay? Saad ni Claire at tumaas ang isang kilay. Ang laki na ng bahay niyo, diba? Lumipat pa kayo sa mas malaki? Dapat mag-party tayo dun minsan tulad ng palagi mong ginagawa.
Hindi ka na namin nakikita. Miss ka na namin. Nag-aatubili si Katie. Hindi niya na kayang gawing iyon. Hindi na siya mayaman. Hindi niya na kaya ang lifestyle na mayroon ang kanyang mga kaibigan. Hindi ko yata kayang makapunta, sabi ni Katie at nag-aalangan pa. Marami pa akong inaasikaso ngayon. Kumunot ang noo ng kanyang kaibigan. Iniiwasan mo ba kami? Huwag mo kami iwasan, Katie. Parang lumalayo ka sa amin lately. Pakiramdam namin, hindi ka na nakikipagkita. Huwag kayong mag-alala. Mabilis na sagot ni Katie. Sobrang busy lang talaga. Nagpalitan ng mga tingin ang kanyang mga kaibigan, ngunit sa pagkakataong yon, tinanggap na rin naman ang kanyang dahilan. Sige, kung ganoon, pero miss ka na namin. Sabihan mo kami kung free ka na. Mag-bar hopping tayo. Tumango si Katie at pinilit ngumiti. Oo, text na lang ako. Pasensya na talaga, girls. Nang umalis na ang mga ito, huminga ng malalim si Katie. Lalong nagiging mahirap magpanggap. Hindi niya kayang sabihin ng katotohanan, hindi kayang aminin na ang kanilang pamilya ay hindi na kasing yaman katulad ng dati. Hindi kaya ni Katie na sabihin ang kanyang mga problema. At ang mga problemang yon mukhang mas madadagdagan pa. Munti ka nang malate. Saan ka ba nagpupunta, girl? Hindi ka na nakapag-ayos. Mukha kang stress. Saad ni Claire sa kanya, nakaklase niya sa subject na yon. Napabuntong hininga naman siya at agad na inilabas ang makeup kit niya para makapag-ayos ng kaunti. May ginawa lang. Saka traffic. Galing pa kasi talaga siya sa trabaho niya sa restaurant. Ayaw niyang sabihin sa kanyang mga kaibigan na isa na siyang working student. Kailangan niyang kumayod para may panggasto siya sa school. Class, let's start. Malamig na sabi ng kanilang professor. Girl, mukha kang inaantok. Mahinang bulong sa kanya ni Claire. Napabuntong hininga siya. Kaya nga eh. Sinubukan ni Katie na panatilihing bukas ang mga mata. Ngunit ang mga salitang lumalabas sa bibig ng kanyang professor na si Simon parang hindi niya na naririnig. Halos hindi siya nakatulog noong nakaraang gabi dahil nag-overtime siya ng hating gabi upang tapusin ang shift sa restaurant. Pagkatapos ay nag-cram pa sa exam na mayroon siya sa susunod na klase. Ilang sandali pa hindi niya namalayang nakatulog na pala siya. Hoy, Katie, gumising ka, si Sir Simon nakatingin na sa'yo. Mariing bulong ni Claire. Mabilis naman siyang dumilat at mabilis na umayos ng upo. Sorry sir, bahagyang napailing ang strikto ngunit bata pang si Simon na kanilang professor. Natutulog ka sa klase ko, Miss Tolentino. Hindi ito katanggap-tanggap sa part ko bilang professor mo. Humihili ka pa na parang kama mo ang hinihigan mo. Kailangan mong manatiling gising habang nagle-lecture ako. Ito ay isang professional environment. Kung hindi mo kaya, lumabas ka ng silid na to kaysa maistorbo ang iba mo pang kaklase sa paghihilik mo. Nagtawanan ang mga kaklase ni Katie. Kaya tinamaan talaga siya ng hiya. Hindi niya inasahang mapapahiya siya ng ganoon. Tinawag pa siya sa recitation pero hindi niya nasagot ng kompleto at maayos. Hindi pa naman kasi siya nakakapag-advance reading sa topic na iyon. Pasensya na po sir kasi po... Tumigil siya, hinahanap ang tamang mga salita. Hindi niya kaya ipaliwanag na halos hindi siya natutulog, pinagsasabay ang trabaho at pag-aaral. Sinusubukang gumawa ng paraan para makaraos. Ngunit sa halip, tumango na lang siya. Wala nang sinabi pa si Simon hanggang matapos ang klase. Ngunit ramdam pa rin ang tensyon. Nang mag-ring na ang bell, senyales ng pagtatapos ng klase. Mabilis na nag-ayos at lumabas ang kanyang mga kaklase. Inaaya siya ni Claire pero nagpaiwan muna siya. Umaasang makausap si Simon. Natatakot siya na baka pag-initan siya nito at bigyan siya ng bagsak na marka. Sir Simon, sandali lang po, sabi ni Kate sa kanyang professor. Ang init ng kahihiyan ay gumagapang sa kanyang leeg. Inaasahan niyang hindi iyon mangyari, ngunit wala na siyang magagawa kundi ang harapin ito. Tumayo siya sa harap ng kanyang professor. Pasensya na po Sir Simon, parang pusa na sabi ni Katie. Hindi na po mauulit, nangangako po ako. Pagod lang po ako lately pero hindi ko na po talaga tutulugan ng class mo sir. Nanatiling istrikto ang boses ni Simon. Ayoko may natutulog sa klase ko, Miss Tolentino. Walang respeto.
Hindi lang sa akin kundi sa iba pang estudyante. Nandito ka para matuto at inaasahan kong seseryosohin mo to. Nakaramdam si Katie ng matinding guilt. Naiintindihan ko po, sir. Hindi na po mangyayari ulit. Huwag po sana itong makaapekto sa grado ko. Kailangan ko pong mapanatili ang scholarship ko. Working student po kasi ako. Nanatiling hindi mabasa ang ekspresyon ni Simon. Naiintindihan ko na isa kang working student, pero kailangan mong matutong i-balance ang oras mo. Kung nahihirapan ka, mas mabuti pang mag-absent ka na lang kaysa dumaan sa klase ng hindi handa. Ayokong makita ito na mangyayari ulit. Marahang tumango si Katie. Hindi pa rin sigurado kung hindi siya pag-iinitan ng kanyang professor sa buong semester. Pakiusap po, Sir Simon. Kailangan ko po talaga ng scholarship na to. Hindi ko po kayong mawala yon. Pwede po bang may pangako nyo na hindi maapektuhan ang grado ko dahil dito? Bahagyang lumambot ang tingin ni Simon, ngunit nanatiling matatag ang tono. Naiintindihan ko ang sitwasyon mo, Miss Tolentino. Ngunit kailangan mong i-prioritize ang oras mo ng mas mabuti. Hindi kita bibigyan ng mababang grado dahil sa isang insidenteng to. Ngunit kailangan mong pumasa sa final exam. Gawin mo yon para mag-reflect sa grades mo ang pagsisikap mo na magkaroon ng mataas na grades. Bumuntong hininga si Katie sa ginhawa. Ngunit mabilis ding nawala ang pakiramdam na yon. Nagbigay siya ng isang pilit na ngiti. Sinusubukang itago ang natitirang frustration. Salamat po, Sir Simon. Gagawin ko po ang lahat. Tumango si Simon at humakbang na palabas. Hindi na nagsalita pa. Tinipon ang mga papel at umalis sa silid. Iniwan si Katie na nakatayo doon. Kumusta ang school? Tanong ni Amelia. Bakit ganyan ang mukha mo? Ibinagsak ni Katie ang kanyang bag sa sofa at dumapa sa tabi ni Amelia. Wag mo na po akong tanungin. Yung professor ko, si Sir Simon, nahuli ako natutulog sa klase. Pinahiya niya po ako, tita. Binagtawanan po tuloy ako ng classmates ko. Tumaas ang kilay ni Amelia. Anong ginawa niya? Napairap si Katie. Medyo nakakabastos lang po sa pagkatao ko ang choice of words niya. Parang akala niya genius siya o ano. Pinagsabihan niya po ako sa harap ng lahat. Ang hirap na nga ng ginagawa ko, tas bigla siyang magsasabi na kailangan ko raw i-balance ang trabaho at school. Paano ko naman gagawin yon? Halos hindi ko na nga kayang magpahinga. Perfectionist? Akala niya yata isa siyang santo. Nagpatuloy si Katie at naiirita pa rin. Tita Amelia, hindi ko po talaga gets. Hindi nga siya ganun katanda. Alam ko, mga 5 taon lang po ang agwat namin. At bago lang din po siya sa campus. Pero kung umasta po siya, parang siya yung pinakamatalino sa buong school. Ang taas ng lipad, tapos ang taas pa ng tingin sa sarili. Marami rin pong galit doon dahil strict nga po at nang babagsak. Sabi niya po kanina na may chance po ako sa final exam. Pero mukhang malabo dahil baka pag-initan niya po ako ng ulo sa mga susunod na araw. Tumawa si Amelia, ngunit mas puno ng awa kesa sa saya. Huwag mo na lang siyang pansinin. Mag-focus ka na lang sa makakaya mong kontrolin. Ang grades mo, ipakita mo sa kanya kaya mong gawin. Bumuntong hininga si Katie pero nasa dibdib pa rin ang frustration. Oo nga po, pero nakakainis lang. Dumadagdag po siya sa stress sa buhay ko. Katie, table 2, mali yung order. Ano ba yan? Ayusin mo. Binabantayan ka na ng supervisor. Paalala ng kanyang katrabaho. Oo, alam ko. Sorry, nalilito na kasi ako. Saad ni Katie at dinala ang tray na may lamang mga pagkain. Rush na sa gabing yon, lalo na dinner time. May kalansing ng mga pinggan at mga bulong ng mga usapan na pumupuno sa mainit at dim na ilaw ng restaurant. Sanay na siya sa kaguluhan, sa tunog ng kobyertos at sa ingay ng mga tao na nag-e-enjoy sa pagkain. Sa ilang buwan niyang pagtatrabaho ron, nakapag-adjust man pero may pagkakamali pa rin na nagagawa si Katie. What's your order, ma'am? Tanong ni Katie habang naghihintay sa order ng mga customer. Pero natigilan siya nang makita si Simon. Sir? Tumigil siya sandali. Ang kanyang panulat ay nakabitin sa taas ng order slip habang pinoproseso ang nakita. Nandoon ang kanyang professor. May kasama itong babae na mukhang girlfriend yata. Yun ang unang beses na nakita niya si Simon. Yun ang unang beses na nakita niya ang lalaki na hindi mukhang istrikto at mukhang casual lamang. Mula sa kanyang pwesto, naririnig niya ang pinag-uusapan ng dalawa. Ang boses ni Simon,
Kalmado pero may halong pagka-frustrated ang unang narinig ni Katie. Busy lang ako. Alam mo naman kung paano ang mga bagay sa buhay at trabaho ko. Hindi ibig sabihin na wala akong oras. Wala na akong pakialam sa'yo. Gusto ko lang... Pinutol ito ng babaeng kasama. Wala kang oras para sa akin, Simon. Hindi mo pinilit na magkaroon. Hindi ako simpleng babae na tatawagan mo lang kapag bored ka na. Girlfriend mo ako at hindi mo man lang maipakita na may care ka for me. Laging trabaho na lang. Pagod na ako. Sa relasyon nating dalawa, lagi mo na lang pinapadama sa akin na hindi ako ang priority mo. Nakaka-frustrate ka. Huminto si Katie sa kalagitnaan ng paglalakad. Hindi lang yun awkward, personal, magulo, at hindi siya komportableng marinig ang ganong klase ng usapan. Palagi niyang iniisip na si Simon ang klase ng professor na hindi nagpapaalam ng kahit na anong pagkakamali. Pero ngayon, nakikita niya na ang mga bitak sa pader na binuo nito para sa sarili. Isang normal na lalaki na naipit lang sa isang normal na pagtatalo. Hindi ako maghihintay kung hindi ko nararamdaman na mahal ako, Simon. Hindi na to nag-work. Ilang months ako nakipag-date sa'yo para mas makilala ka pero hindi ka naman nag-e-effort. Sabi mo, gusto mong magtiwala ulit. Gusto mong magmahal ulit pero wala ka namang time. Naiinis na sabi ng babae kay Simon. Sa wakas, nagsalita muli ang kanyang professor. Ayoko sana matapos to. Baka pwede pang mag-work. Nakapag-build na ako ng connection sa'yo. Well, huli na. Tapos na ako. Ayokong umasa sa wala. Bigla ang tumayo ang babae. Aalis na ako. Mag-break na lang tayong dalawa. Lumakad ang dalaga palabas. Mabilis namang sumunod si Simon. Kaso, naalala niyang wala pang bayad ang mga ito, kaya hinabol ni Katie. Maya-maya naabutan niyang sumakay ng taxi ang dalaga at walang nagawa si Simon. Excuse me, sir. Parang kuting, nasabi ni Katie. Wala pa po kayong bayad. Tumingin si Simon sa kanya. Ang ekspresyon nito ay matigas mula sa pagtatalo. Para bang nakalimutan nito na estudyante siya nito. Marahil ay hindi siya namumukhaan. Sandali, familiar ka sa akin. Ikaw ba isa sa mga estudyante ko? Tanong pa sa kanya ni Simon. Napalunok si Katie bago sumagot. Yes, ako po si Katie Tolentino. Ang laging natutulog sa klase ko. Kinuha nito ang bill at tiningnan. Sana walang mga chismis tungkol sa personal kong buhay na kumalat sa campus. Umiling naman kaagad si Katie. Hindi po, syempre hindi. Gusto ko lang po siguraduhin na nabayaran niyo na po ang pagkain. Yun lang po, hindi rin po ako mahilig magpakalat ng kwento. Binayaran na siya nito. Keep the change. Tip ko na sa'yo. Maya-maya sumakay na ng sasakyan si Simon. Habang pinapanood niyang umalis ang kanyang professor, naramdaman niyang isang kakaibang halo ng simpatya at hindi komportableng pakiramdam. Hindi niya kasi inaasahan ang ganoong tagpo sa pagitan nila ni Simon. Nakakapagod, grabe, ang sakit ng katawan ko. Umupo si Katie sa sofa sa kanilang sala. Katie, tawag sa kanya ng stepmother na si Amelia. May isang kwarto sa unang palapag na matagal nang walang gamit. Baka pwede nating paupahan. Makakatulong sa atin sa mga bayarin dito sa bahay. Nagulat si Katie sa una, pero alam niyang maganda iyon. Malaki naman ang bahay kahit papaano. May bakanteng kwarto sa baba at may sariling banyo kaya hindi sila maaabala kahit may tenant pa sila. Tumango si Katie at gumagapang ang isang ngiti sa mga labi niya. Opo, magandang ideya yan, Tita Amelia. Sa tingin ko po, mag-work yun. Sabi ni Kapitana, marami raw po talagang nangungupahan dito since malapit nga po sa lahat. Napatingin si Katie sa kanyang stepmother na parang dati, mahiyain at ilag sa lahat. Tila bawat kilos nito, takot na takot gumawa dahil hindi sanay sa ganoong buhay. Gayunpaman, natuto na itong mag-adjust at maging praktikal sa buhay. Nakakagaan ng loob na makita itong hinahandle na ang mga bagay-bagay, at least may katulong na siya sa pamilya. Tita Amelia, salamat po ha. Nakangiting sabi ni Katie at mahigpit na niyakap ang kanyang madrasta. Malumanay ang boses na nagsalita si Amelia. Para saan naman? Para po sa pagstay sa amin ni Kelly. Hindi niyo po kami mga tunay na anak. Wala na rin po si Daddy. Kung tutuusin, pwede niyo na po kaming iwan lalo na't mahirap na po tayo. Pero nandito ka pa rin po. Tinuturing po kaming parang anak.
Malambing na sabi ni Katie. Huminga ng malalim ang kanyang madrasta. Nang minahal ko ang daddy ninyo, minahal ko na rin kayo ni Kelly. Parang anak na ang turing ko sa inyo at pamilya ko kayo. Hindi ko kayang iwan kayong dalawa, lalo na't mahirap ang sitwasyon. Napangiti si Katie. Mahalaga sa kanya si Amelia. Maaring siya ang nagdedesisyon para sa lahat, pero iba pa rin ang presence ng isang may mas matanda at tinuturing ng ina ni Kelly. Kinabukasan, nagpaskil na nga sila ng room for rent sa kanilang gate. May mga nag-inquire pero si Amelia nang umaasikaso noon. Hanggang isang araw, nabalitaan niya na lang na may mangungupahan na sa kanila. Katie, may magandang balita ako, sabi ni Amelia sa kanya at mukhang excited pa. May tenant na tayo para sa kwarto sa ibaba. Bahagya naman siyang nagulat. Agad po? Ang bilis naman. Tumango si Amelia, isang kunting ngiti sa mga labi nito. Oo, lilipat siya ngayong araw. May trabaho siya at sa campus kung saan ka rin pumapasok. Sinabi ko sa kanya na pwede ko siyang ipagluto ng umagahan at hapunan. Yung kasama tayo para hindi na siya magluto at isahan na lang. Siyempre, sabi ko na may bayad ang bawat pagkain niya. Pumayag naman siya. Ngumiti si Katie. Wow, tita, nagiging madiskarte na po talaga kayo. Tama po yan. Maganda po na lagi po kayong praktikal para magkaroon po tayo lagi ng pagbayad sa mga bayarin natin. Saka nakita ko po lahat ng effort mo sa pagtitinda ng kung ano-ano ngayon. Proud po ako sa iyo, tita. Umaalis ka na po sa comfort zone mo. Tumango si Amelia. Nasihan sa tugon ni Katie. Gusto ko na maging maayos tayong tatlo kahit wala na ang daddy mo. Bala ko sana na magkaroon kahit simpleng eatery dito sa garahe natin. Napansin ko kasi na palaging madaming tao dyan sa bahay ni Kapitana. Tapos marami pang malalapit na school, kaya sana magkaroon tayo ng negosyo para magamit ko naman ang talent ko sa pagluluto. Nararamdaman ni Katie ang pagiging positibo ngayon ng kanyang stepmother. Kakayanin nila. Alam niyang hindi madali pero may pagkakataon sila. Bagamat maliit, mas okay na yon dahil pilit silang bumabangon. Sa mga lumipas na araw, naging abala lalo si Katie. Sumama siya sa glamping dahil na-require sa kanila. Kaya 3 araw siyang wala sa bahay. Mabuti na lang at naiintindihan ng pinagtatrabahuhan niya. Working student si Katie, kaya maluwag ang owner sa mga katulad niyang employee na nag-aaral pa lang. Kaya nang makauwi, wala siyang ideya kung sino ang bagong tenant sa bahay nila. Kinabukasan ng umaga, nagmamadali siyang nagbihis. May pasok pa siya sa school mamaya, pero mag-aaral muna siya habang kumakain ng almusal. Good morning, Ate Katie! Bati ni Kelly. Napangiti siya. Good morning din. Oh, bakit hindi ka pa kumakain? Ate Katie, isda na naman ang ulam. Baka magkaroon na ako ng kaliskis. Reklamo pa ng spoiled brat niyang kapatid. Kelly, huwag mong sabihin yan. Saway niya rito. Masarap naman ang isda. Bakit kasi sobrang hirap natin? Naiinis pang tanong ni Kelly. Napailing naman si Katie. Kelly, hindi tayo sobrang hirap. Ang mahihirap, wala na silang makain, wala silang matirahan at hindi sila nakakapag-aral. Kulang na kulang pa ang perang kinikita nila. Pero tayo, may bahay pa, malaki pa compare sa ibang maliliit na bahay. Marami pang kwarto, nakakakain na may ulam at nakakapag-aral ka pa sa private school. Hindi kita nilipat ng school kasi alam ko na sa ganong environment ka sanay. Ikaw ang bata, kaya alam kong hirap kang mag-adjust. Kelly, kung alam mo lang, ginagawa ko ang lahat for you. Sana matutunan mong ma-appreciate ang mga bagay na mayroon tayo ngayon. Tumango naman si Amelia. Tama ang ate mo, Katie. Hindi ka dapat palaging nagre-reklamo. Hindi na natin maibabalik ang yaman na mayroon tayo ngayon, pero it doesn't mean na sobrang hirap na tayo. Swerte pa rin tayo at hindi pinababayaan ng Diyos. Kumain na lang si Kelly at wala na rin namang nagawa. Hindi siya bibili ng gusto nitong ulam para rito. Iba na ang kanilang lifestyle at dapat mabawasan ng kaunti ang pagka-spoiled brat ng kanyang kapatid. Dapat matuto ito na kung anong nasa harap, kung ano ang inihahain ng buhay, dapat tanggapin at huwag masyadong magreklamo, lalo na kung mayroon pa naman. Baka kapag hinayaan niya lang, hindi na talaga magbago si Kelly. Nasan nga po palang tenant? Tanong ni Katie habang humihigop ng kape. Parang hindi ko po siya nakikita. Sasakyan niya lang pong nasa harap ang nakikita ko. Bakit po ganon? Mukhang big time pero dito nag-rent?
Tumango naman ang kanyang stepmother. Oo, big time nga. Mukhang anak mayaman pero wala siyang arte. Ayaw niya raw kasi mag-isa sa bahay kasi nalulungkot daw siya. Gusto niya ng may mga kasama kaya room for rent na ganito ang hinanap niya. Then, swerte na malapit pa sa campus kung saan ang part-time niya as professor. Nanlaki naman ang mga mata niya. Talaga po? Professor? Ano raw po ang tinuturo niya? Nagkibit balikat naman si Amelia. Hindi ko alam. Hindi ko rin naman naitanong Katie, basta ang alam ko, 2 trabaho niya, isa sa opisina at isa naman part-time siya dyan sa campus. Hindi na lang masyadong nagtanong si Katie. Wala naman din siyang masyadong pakialam, basta mabait at maayos pakisamahan. Okay lang sa kanya. Ngunit habang nag-aagahan sila sa mesa, lumabas ang isang lalaki mula sa kwarto sa ibaba. Good morning! Malalim ang boses, nabati ng lalaking tenant. Muntik na siyang mabilaukan sa kinakaing tinapay nang makita ang bago nilang tenant. Napatingin ito sa kanya, kaya pumunta agad siya sa kusina para kumuha ng tubig sa refrigerator. Pikit mata siyang uminom at huminga ng malalim. Walang hiya? Anong ginagawa niya rito sa bahay namin? Gulat niyang tanong at sinisilip ang professor niyang si Simon na kasalukuyang umuupo na sa harap ng mesa, sa tabi pa ng kanyang kapatid. Katie, okay ka lang dyan? Tanong ni Amelia. Halika na rito, tapusin mo ng almusal mo. Nabibigla man, umupo pa rin siya sa harap ng mesa. Nagkatinginan sila ni Simon at bakas din ang gulat sa mukha nito. Sino ba naman kasing mag-aakala na magiging tenant niya pala ang professor na lagi siyang pinag-iinitan sa klase? Simon, ito nga pala yung sinasabi kong dalaga ko na nag-aaral din dyan sa campus. Marketing ang kinukuha niyan. Hindi mo siya nakita rito sa mga unang araw mo dahil sumama siya mag-camping sa campus nila. Siya talagang may-ari nitong bahay, ang magiging pinaka-landlady mo. Nakangiting sabi ni Amelia. Tumikim si Katie. Tita, magkakilala po kami. Professor ko po siya sa isang subject. Siya po yung Nanlaki naman ang mga mata nito. Mukhang naiintindihan na si Simon ang professor na kinaiinisan niya. Talaga? Nako, ang liit naman pala talaga ng mundo, Namumula ang mukha ni Katie. Iniisip niya na agad kung paano siya maniningil ng upa sa mismong professor na palagi siyang pinapahiya sa klase. Na-imagine niya palang talagang naloloka na siya. Ang ekspresyon ni Simon ay halo ng pagkabigla at kalituhan. Ikaw ang may-ari ng bahay, Miss Tolentino. Tumawa naman si Amelia at biglang sumabat. Miss Tolentino, nako, nasa bahay lang tayo. Masyadong formal. Katie na lang ang itawag mo sa kanya. Tita, saway niya agad sa ginang. Sige, Katie, sabi naman ng kanyang professor. Pwede mo lang din akong tawaging Simon kapag nandito tayo. Awkward siyang tumawa. Hindi ko po yata kaya yun, Sir Simon. Kahit tenant po kayo rito, the fact na professor ko po kayo, hindi ko po kayang baliwalain. Hindi ko alam. Mahinang sabi nito. Hindi ko alam na bahay mo to. Dito ako umupa dahil accessible sa lahat at may mga kasama rin sa bahay. Medyo nagsasawa na akong tumira sa kondo, kaya naghanap ako ng bagong place, bagong environment para sa akin. Opo, saka paglabas niyo po dyan, marami pong tao. Awkward pa rin, natugon ni Katie. Bahagya siyang umiwas ng tingin at muling kumagat sa kanyang pagkain. Hindi niya alam paano haharapin iyon. Paano niya haharapin sa klase bukas ang professor niya na walang pagkailang. Natapos ng agahan ng lalaki at tumayo na ito. Aalis na po ako. Salamat po sa pagkain. Iabot ko na lang po ang bayad ko for food sa loob ng 1 buwan and advance payment para sa kuryente at tubig mamaya. Wala lang po akong enough na cash na hawak ngayon. Magwi-withdraw po ako mamaya. Tumango naman si Amelia. Sige Simon, salamat din. Ingat ka sa pagmamaneho. Tipid ng ngumiti ang binata. Salamat po. Nang makaalis ito, parang doon palang gumaan ang kalooban ni Katie. Naiilang talaga siya. Hindi niya alam pero baka araw-araw na lang siyang maging ganoon sa tuwing nakikita ito sa bahay. Kung sa klase nga, kabadong-kabado siya, paano pa kaya sa bahay na madalas niya itong makikita? Tita Amelia naman Bulalas niya kaagad nang makaalis si Simon. Bakit lalaking tenant po ang tinanggap niyo rito?
Hindi naman po sa wala akong tiwala kay Sir Simon, pero hindi niyo po ba naisip na babae po tayo lahat dito? Sana po babae na lang ang tinanggap niyo? Tumigil si Amelia sa pagpunas at tumingin kay Katie. Pasensya ka na. Hindi naman kasi sumagi sa isip ko na may gagawing masama kapag lalaki. Mukha naman siyang matino at mabait. Naiintindihan ko ang mga alalahanin mo, pero ang totoo, bigyan mo muna siguro siya ng chance para mas makilala. Alam ko nag-aalala ka kasi lalaki siya at siya yung professor na pinag-iinitan ka palagi sa klase. Pero wala siyang ibinigay na dahilan para hindi ko siya pagkatiwalaan. Tinaas ni Katie ang kilay. Mabait na tao? Hindi mo naman po siya kilala, tita. Tsaka, hindi niyo po ako masisisi na may judgment po ako na ganito sa kanya. Palagi niya po akong pinapahiya kapag nakakatulog po ako sa klase niya. Alam ko naman po na mali na matulog sa class niya, pero kaunting consideration lang naman po ang hinihingi ko sa kanya. And hindi niya po yun maintindihan. Papahiya niya po ako hanggang sa pagtawanan din po ako ng mga classmates ko. Tumigil sa pagpupunan si Amelia at pumunta sa kusina para dalhin ang mga pinagkainan. Kung tutuusin, estranghero pa nga naman sa ating lahat. Alam kong mahirap magtiwala sa mga estranghero lalo na't ang dami na nating pinagdaanan. Pero binigay niya ang lahat ng hinihingi ko, ang ID niya, ang impormasyon tungkol sa trabaho. Lahat. Inalok pa nga niya ang doblehin ng renta para ipakita na seryoso siya na wala siyang masamang intensyon sa pagtira dito. Gusto niya lang ng bagong environment nga. Nagbayad na rin siya ng 5 buwang advance. Hindi ko siya nakitang may tinatagong masama. Sige, mukhang malamig at masungit pero mabait naman. Kumunot ang noon ni Katie at hindi pa rin sigurado. Pero bakit po lalaki? Sa lahat ng tao, bakit professor ko pa? Nakakailang tita Amelia. Maraming tao na pwedeng magrenta sa atin. Bakit siya pa? Malalim na napabuntong hininga si Amelia habang naguhugas ng mga plato. Duda rin ako nung una. Dapat ko bang tanggapin ang tenant na lalaki? Hindi ko itatanggi. Pero mukhang okay naman kasi siya, Katie. Sinabi pa nga niya sa akin ang sitwasyon niya. Nag-iisa siya at hindi niya gustong mag-iisa sa kondo. Kaya pinili niyang bahay natin. Siguro gusto lang niya ng lugar na may kasama kahit hindi permanente. Saka napansin ko ang hilig niya sa bata. Ngumingiti lang yan kapag kay Kelly. Nakita ko mukhang maganang loob sa mga bata. Kahit dyan sa mga bata sa labas, bago pumasok sa bahay, nag-aabot ng mga pagkain sa batang naglalaro. Sinabi sa akin ni Kapitana, alam mo naman yun, chismosa. Napasandal si Katie sa counter. So, tinanggap mo lang po siya dahil sinabi niyang ayaw niyang mag-isa? Well, hindi lang yon, sagot ni Amelia. Sinabi niya rin na isa siyang professor sa paaralang pinag-aaralan mo. Hindi ko alam kung kilala mo siya pero hindi ko naman alam na ganoon pala kaliit ang mundo para sa inyong dalawa. Hindi ko alam na siya pala yung professor na nirereklamo mo sa akin tuwing uuwi ka. Siguro, kailangan mo siyang bigyan ng pagkakataon. Patuloy pa ng kanyang madrasta. Nakikita ko naman na talagang nagsusumikap siyang ipakita na mapagkakatiwalaan siya. Gusto lang ng kompanyo ng tao kaya dito siya nagbenta at siguro mas makikilala mo siya bilang tao, hindi lang bilang professor. Baka makita mo ang ibang bahagi niya. Umiling si Katie at hindi pa rin makapaniwala. Imposible, Tita Amelia. Palagi niya ako tinatawag sa recitation kapag alam niyang wala akong isasagot. Napakataas ng tingin niya sa sarili at sobrang pinaparamdam niya sa akin na parang wala akong kwenta sa klase niya. Palagi niyang sinasabi sa akin na kung matutulog lang ako, i-drop ko na raw yung subject niya. Nakakapanghina kaya ng loob. Nagpunas na si Amelia ng mga kamay. Alam kong mahirap siyang makita bilang iba, lalo na bilang professor na sinasabi mong terror at hindi ka binibigyan ng pagkakataon na mag-explain. Pero tandaan mo yung sinabi niya sa akin. Ayaw niyang mag-isa. Pinili niyang bahay natin dahil doon. Ibig sabihin, hindi siya ganoon kasama. Hindi lang talaga siya marunong mag-open up sa ibang tao. Hindi lang siya yung professor na nakikita mo sa klase. Tao din siya na marahil may pinagdadaanan na hindi natin alam. Tumingin si Katie kay Amelia. Ang mga iniisip ay parang agos ng bagyo na dumaan sa kanyang isipan. Hindi niya alam kung kaya niya bang tingnan si Simon sa ibang paraan. Inaasahan niya pa naman na magiging kaibigan niya ang tenant sa kanila. Kahit paano ay maituring nilang pamilya. Hindi ko po alam, Tita Amelia. Sabi ni Katie at muling napabuntong hininga.
Pinaramdam niya po sa akin na hindi ako karapat-dapat sa klase niya. Siya nga po ang stress ko sa school, tapos kapag pauwi po ako, siya pa rin po ang makikita ko. Double stress na. Nagbigay ng magaan ng ngiti si Amelia. Katie, naiintindihan ko kung anong nararamdaman mo. Pero hindi mo kailangang magpanggap na okay lang. Bigyan mo siya ng pagkakataon. Hindi na siya yung professor lang kapag nandito sa bahay. Siya na ang nagsabi sa'yo na huwag mo siyang tawaging sir kapag nandito sa bahay. Isa na siyang tenant sa bahay natin at mananatili siya rito ng 1 taon. Hindi mo kailangang magbago agad-agad, pero siguro pwede mong subukang kilalanin siya bilang tao, hindi bilang professor mo. Huminga ng malalim si Katie at bahagyang nabawasan ng tensyon sa kanyang mga balikat. Hindi magiging madali, pero tama si Amelia. Si Simon ay isang estranghero pa rin para sa kanya kung tutuusin. Siguro, masyado lang niyang hinuhusgahan dahil nga ang dami niyang masasamang encounters sa binata. O sige, sabi ni Katie at pinipilit ng tanggapin ang sitwasyon. Susubukan ko siyang bigyan ng pagkakataon. Pero hindi ko makakalimutan kung paano niya ako tinatrato sa klase. Siguro naman po na ako ang landlady dito, wag niya naman po akong pag-initan ng ulo. Ngumiti si Amelia at tumango ng pagsang-ayon. Hindi yan, feel ko naman magiging kaklose natin siya pagtagal. Yan lang ang hinihingi ko. Hindi naman kailangan na biglaan mo siyang kilalanin, Katie. Pwede namang dahan-dahan lang. Malay mo, baka magulat ka sa mga matutuklasan mo tungkol sa kanya. Nakatambay si Katie sa sala habang nagre-review. Ang isip niya ay kalahating nakatutok sa mga pahina at kalahating nakikinig sa tahimik na ingay ng bahay. Pakiramdam niya ay kakaibang lahat mula nang lumipat si Simon. Sinubukan niyang hindi ito pagdudahan. Pinapaalalahanan ang sarili na baka hindi ito pareho sa labas ng classroom. Ngunit sa ngayon, mas madalas niyang pinipili ang mag-isa. Hindi na muna siya sumasabay sa almusal at hapunan. May trabaho din naman siya sa restaurant kaya hindi niya rin ito madalas nakikita. Hihintay na lang ni Katie na makapag-adjust sa presensya ni Simon. Nawawala siya sa kanyang iniisip nang bigla niyang narinig ang pinto ng banyo. Natigilan si Katie at agad na tumingin sa pasilyo. Pagkalipas ng ilang sandali, lumabas si Simon. May nakabuhol na tuwalya sa bewang. Basa pa ang buhok mula sa paliligo. Halos hindi kumapit ang tuwalya sa katawan habang papalapit sa kanya. Walang hiya talagang lalaking to. Mahinang usal niya at napalunok. Agad na ibinaba ni Katie ang kanyang mga mata at naramdaman niyang namumula ang kanyang pisngi. Hindi niya kayang tumingin sa professor niyang halos hubad na sa kanyang harapan. Hindi siya sanay sa ganoong klaseng Simon, hindi seryoso, hat at halos hubad na sa harap niya. Laging pagiging guro ang imahe nito sa kanya. Nakatayo sa harap ng klase na may seryosong mukha, may matalim na mga komento at hindi ipinapakita ang anumang kahinaan. Pero ngayon, sa tuwalya lang, parang naging ibang tao si Simon. Katie! Sabi ni Simon ng katwal na para bang hindi lang tuwalya ang takip sa katawan. Hindi lumalabas ang tubig sa shower. Pwede mo bang tingnan? Ramdam ni Katie ang kabog ng kanyang puso. Nahihirapan siyang mag-concentrate sa kanyang mga salita. Tama naman, syempre, landlady siya roon kaya siya ang tatanungin. Kaso, buhol-buhol ang kung ano-ano sa kanyang utak. Ang tanging naiisip niya ay ang tuwalya sa bewang ni Simon at kung paanong nagdudulot yon ng matinding pagkahiya sa kanya. Mas lalo pang uminit ang mga pisngi ni Katie. Hindi pa naman kasi siya nagkakaroon ng boyfriend at hindi talaga siya malapit sa mga lalaki. Kaya hirap siyang tumingin ngayon kay Simon. Ang awkward pa na professor niya ito. Oo sige, sagot ni Katie. Pilit iniiwasan ang mga mata nito. Pupunta ako para tingnan kung anong problema. Pumunta siya sa banyo. Pilit iniiwasan na tingnan si Simon habang dumadaan. Nang pumasok siya sa banyo, agad niyang binuksan ang gripo. Tinesting ang tubig. Walang lumabas. Tahimik lang. Napabuntong hininga si Katie at bumalik sa pasilyo. Lumabas siya at nakita ni Simon na nakatayo pa rin doon. Nilunok ni Katie ang kanyang laway. Pilit na iniisip ang dapat gawin kaysa sa itsura ni Simon. Wala ng tubig, sabi niya at medyo nanginginig ang boses. Mukhang kailangan natin kumuha ng tubig kay Kapitana. Hindi ko rin alam kung bakit wala. Itatanong ko kay tita mamaya. Wala kasi kaming poso rito kaya kailangan magpaigib. Pupunta lang ako sa bahay ni Kapitana dyan sa tapat. Magpapaigib ako kay Harry.
Sa gulat ni Katie, isang malumanay na tawa ang lumabas mula kay Simon. Ang tawa nito, bagaman mahina ay totoo. Isang bagay na hindi inaasahan ni Katie. Napatingin tuloy siya rito. Ano ba, Katie? Nawalan lang ako ng tubig pero sobrang aligaga ka na. Pabirong sabi ni Simon at patuloy nang umingiti. Ako lang to. Professor ako pero tenant mo ako dito sa bahay ninyo. Iba sa bahay at iba sa loob ng classroom. Lalo pang namula ang mukha ni Katie. Hindi niya kayang itago ang hiya na sumapul sa kanya. Hindi siya sanay doon, hindi siya sanay makita ito ng ganoon, kaswal at parang ibang tao. Hindi ako aligaga, sagot ni Katie at pilit na ipinapakita na kalmado siya. Hindi lang ako sanay sa ganito, okay? Nakakabigla lang. Hindi ko naman po kasi akalain na makikita ko ang professor ko na nakatapis lang po ng tuwalya. Lalo pang lumakas ang tawa ni Simon at naramdaman ni Katie na tila lumiliit siya sa loob ng sala. Hindi pa siya nakarinig ng ganoong tawa mula sa kanyang professor. Hindi sa klase, hindi nang pinagsabihan siya tungkol sa pagtulog. Hindi nang nagkomento ito ng sarcastic tungkol sa kakulangan niya ng focus. Ang malamig nitong ugali, tila nawala sa isang paraan na nagdulot ng higit na pagka-awkward kay Katie kaysa sa dati. Siguro, panahon na para mag-adjust ka. Pabirong sabi ni Simon at may kislap sa mga mata. Kailangan mo talagang matutunan kung paano mabuhay kasama ako. Hindi bilang professor mo, kundi bilang kasama niyo sa bahay. Mabilis na tumibok ang puso ni Katie. Ako, pupunta na po ako sa bahay ni Kapitana ngayon. Babalik ako agad. Magpapaigib po tayo ng tubig. Wait lang po. Hindi niya na kayang tumingin kay Simon habang nagmamadali siyang nagtungo sa pintuan. Ang presensya ni Simon sa bahay ay nagdulot ng kaba. Pero yung ganong interaksyon, parang lalagnatin na si Katie. Bago pa siya makaalis, narinig niya ang boses ni Simon. Huwag masyadong matagal Ongoing pang pagdigo ko. Hindi alam ni Katie kung paano sasagutin iyon. Basta nagmamadali siyang lumabas ng pinto, ang mukha ay punong-puno pa rin ng hiya. Nang makalabas siya, huminga siya ng malalim. Hindi niya namalayan na pinipigilan niyang hininga. Kailangan niyang kumuha ng tubig, ngunit higit sa lahat, kailangan niyang mag-isip ng maayos. Ano ba yon? Marunong pala mag-joke ang siraulo kong professor? Usal ni Katie habang papunta sa bahay ni Kapitana. Maya-maya nakapasok na rin siya sa bahay ni Kapitana. Mabuti na lang, nandoon si Harry. May magbubuhat ng timba para sa kanya. Wait lang, baka kailangan mo ng tubig. Wala na namang tubig sa inyo. Tanong sa kanya ni Harry. Umiling naman siya. Wala nga Hindi ko alam kung bakit. Baka nakalimutan ni tita magbayad ng tubig. Tsaka mamaya, medyo makakalimutin pa naman yon. Sanay kasi kaming ibang tao ang nag-aasikaso ng mga bills para sa amin. Pagkatapos mag-igib sa poso, pinagdala na nga siya ni Harry hanggang sa banyo. Kumunot ang noo ni Simon nang makita si Harry. Ang masayahing mukha naman ng anak ng Kapitana, nawala at naging seryoso. Lalaki palang tenant nyo? Tanong ni Harry. Natawa naman si Katie. Hindi mo alam? Sa daldal ni Kapitana, imposibleng hindi mo alam. Busy lang. Hindi ko alam na lalaki palang tenant na nandito. Seryosong sabi pa ni Harry, sabay tumingin ulit kay Simon. Hindi alam ni Katie pero may nararamdaman talaga siyang tensyon sa dalawa. Hindi niya alam kung saan yun nagmumula. Hindi ko rin alam na lalaki palang magbubuhat ng tubig sa pagliliguan ko. Medyo may bahid ng inis na sabi ni Simon. Napakamot naman siya sa kanyang kilay. Boys, ano bang meron? Sige na Harry, ipasok mo na yan sa loob. Kulang pa yan. Kailangan pang bumalik para kumuha ulit ng tubig sa inyo. Ngumiti sa kanya si Harry at ginawa ang kanyang inutos. Nagulat na lang si Katie nang biglang inagaw ni Simon ng timba mula kay Harry. Ako na ang mag-iigib ng tubig ko. Umawang ang bibig ni Katie. Huwag na, kami na lang. Saka nakatapis kayo ng tuwalya. Baka magkagulang mga tao dyan kapag nakita ka. Pero walang pakialam si Simon. Nanlaki ang mga mata niya nang lumabas ito sa pintuan na tuwalya lang ang tapis. Pakiramdam ni Katie, siya ang naieskandalo sa ginagawa ni Simon. Parang nakalimutang respetadong professor ito. Sir Simon, si Harry na nga. Nag-iigib ka pa dyan. Hindi na napigilang sigaw ni Katie. Pero tuloy-tuloy lang si Simon, nababanat pa ang muscles dahil sa pagbomba sa poso. Nasapo niya na lang ang kanyang ulo.
Mabuti at walang ibang tao sa paligid. Nang matapos ito, binuhat na rin naman ang timba na may lamang tubig. Habang tumatawid sila pabalik sa bahay, hinaharangan niya si Simon, tila isang bodyguard na hinaharangan ang artista mula sa mga fans. Natawa naman si Simon at napailing. Umalis ka na. Bakit papasok ka pa sa bahay namin? Nakataas ang kilay na tanong ni Simon kay Harry nang nasa gate na sila. Bakas ang iritasyon sa mukha ni Harry. Bakit kini-question mo? Pwede akong pumasok sa bahay ni Katie dahil kilala nila ako at sanay na sila sa akin. Oh, tapos, hindi ka na kailangan. Tapos nang umigib ng tubig. Masungit na sabi ni Simon. Umawang ang bibig ni Katie. Hindi niya maintindihan kung anong nangyayari sa mga ito. Tiningnan niya si Simon na mas malaki ang katawan at mas matangkad. Para bang sinisindak nito na parang totoy si Harry. Napailing na lang si Katie, hindi maunawaan kung ano ang problema ng dalawa. Humarap si Katie kay Harry. Sige Harry, uwi ka na. Salamat sa pag-igib ng tubig. The best ka talaga sa kamaasahan. Namulang pisngi ng anak ni Kapitana. Wala yun. Alam mo naman na malakas ka sa akin. Umismid naman si Simon at pilit na sinasaraduhan ng gate. Alis na! Shoo! Bago pa makapagsalita si Katie, sinarado na ni Simon ang gate. Alam niyang professor niya ito pero hindi niya mapigilan na bigyan ito ng masamang tingin. Pinag-igib na nga, hindi pa nagpasalamat. Umuna na si Simon sa loob at nagpatuloy na sa paliligo. Pinamiwangan niya na lang ang kanyang professor. Ano bang problema ng lalaking yon? Lalo niyang napansin ang mga pagbabago kay Simon dahil sa mga pinapakita nito sa kanya kapag nagkaklase sila. Nakaupo si Katie sa likod ng lecture hall, ang mga matay mabigat mula sa kakulangan ng tulog. Pagod na siya dahil sa trabaho sa restaurant kahapon. Gabing-gabi pa siya nakauwi. Wala na siyang oras upang maghanda para sa klase kung saan niya professor si Simon. Bumukas ang pinto ng classroom at tumahimik nang pumasok na professor nila. Lagi naman talagang nakakaagaw ang presensya nito. Tumayo si Simon sa harap ng klase. Ngayong araw magkakaroon tayo ng quiz. Agad na kinabahan si Katie. Hindi siya nag-aral, lutang ang kanyang isipan at hindi niya alam kung paano siya makakalusot doon. Tumingin siya sa mga kaklase ngunit wala ni isa ang maglakas loob na magsalita. Sanay na ang lahat sa mahigpit na pamamahala ni Simon sa loob ng classroom. Habang nagsasagot ng quiz, nakatitig si Katie sa unang tanong. Wala akong may isagot. Ano ba to? Saan bang lupalop kinuha ni Sir Simon ang questions na to? Nagre-ritual yata siya sa loob ng kwarto niya para mahirapan ang mga estudyante niya. Nagmamadali ang kanyang isipan na alalahanin ang kahit na anong itinuro sa kanila, ngunit walang pumapasok sa kanyang isipan. At ang nakakatawa, ang professor niyang nakatapis lang ng tuwalya ang naiisip ni Katie. Mahina niya kinurot ang sarili. Bakit ganyan ang iniisip mo, Katie? Kailan ka paging manyak? Mahiya ka nga. Professor mo pa yan. Mula sa gilid ng kanyang mga mata, natanaw niya si Simon. Palagi niyang nararamdaman ang kakaibang tensyon kapag naroon ito. Pero nang sandaling yon, mas ramdam niya. Hindi niya maiwasang magtaas ng tingin sa professor nila. Labis ang kanyang gulat nang makitang nakatingin sa kanya si Simon. Nakangiti pa sa kanya ng ilang segundo, pero nang may nahulog na ballpen ng isa niyang kaklase, binalik nito ang seryosong mukha. Pinikit ni Katie ang mga mata. Ano yun? Itong lalaki na to, nilalandi niya ba ako? Hindi pa rin siya makapaniwala kahit natapos na ang quiz. Ang natitirang oras, nilaan naman ni Simon sa pagtuturo. Read in advance in this topic. Class dismiss. Malalim ang boses na sabi ni Simon. Yes, sir! Maya-maya'y umalis na rin si Simon sa classroom habang nag-aayos ng gamit kung ano-ano na naman ang sinasabi ng kaibigan niyang si Claire. Kung hindi lang yan professor dito si Sir Simon, magpapapansin talaga ako dyan. Kaso, hindi ba bawal? Matatanggal siya rito kapag pumatol sa student. Natatawang sabi ni Claire. Sumang-ayon na lang siya. Oo, tama ka. Napabuntong hininga si Katie. Hindi niya dapat isipin na nilalandi siya ni Simon. Hindi yun professional tingnan kaya hindi niya dapat iniisip na nilalandi siya nito. Kinabukasan, muling pumasok si Katie sa klase at mas pagod na naman siya. Hindi niya naman gusto na nasa klase talaga ni Simon palagi matulog. Talagang nagkakataon lang na yun ang oras na sobrang nakakaantok. Nang magising siya, tahimik ang buong silid. Nagpatuloy ang lecture, ngunit walang gumising sa kanya.
Wala ring pumuna sa kanyang pagtulog, kaya nang matapos ang klase, sobra siyang nagtataka. Hindi kanya ginising ngayon, sabi sa kanya ni Claire. Nang makita ka nga niyang tulog, medyo nag-low down ng boses niya, tapos nagpagawa nilang ng activity. Bakit ba kasi lagi kang pagod, girl? Ano ba talagang problema? Wala naman, nauutal niyang sagot. Pero sigurado ka ba? Talagang hindi niya ako pinagising? Tumango ang kanyang kaibigan. Oo, tuloy lang siya sa pagtuturo. Medyo kakaiba nga, parang bumabait na si Sir Simon. Hindi siya sanay kapag natutulog ang mga estudyante sa klase niya, pero ngayon, naramdaman ni Katie ang malamig na pakiramdam na dumaloy sa kanyang katawan. Alam niya kung gaano ka-istrikto si Simon, pero ngayon, hinayaan lang siya. Nagbigay yun sa kanya ng hindi maipaliwanag na takot. Ano ang nangyayari? Isa bang palabas yun? O baka binibigyan siya ni Simon ng pagkakataon na patunayan ang sarili? Okay ka lang, Katie? Tanong ni Claire. I mean, medyo weird yon. Pinalipas ka lang ni Sir Simon. Kailangan mong mag-ingat. Alam mo na, hindi siya magpapatawad sa ganyang mga bagay. Ang hilig niya pa naman magpahiya. Nilunok ni Katie ang kanyang takot. Oo, alam ko. Kakaiba lang. Hindi ko na alam kung anong nangyayari. Natawa naman si Claire. Hindi ako magugulat kung mabawasan ka ng grade dahil dito. Hindi siya yung tipo ng teacher na madaling magpatawad, no? Akala mo laging galit? Habang naglalakad palabas ng klase, mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi sigurado kung ano ang susunod na mangyayari. Hi, Katie! Nakangiting sabi ni Arnold, ang lalaking gusto ni Claire. Flowers for you! Nanlaki naman ang mga mata niya at napatingin kay Claire na nawala ang ngiti sa mukha. Bakit mo ako binibigyan ng bulaklak? Gusto sana kitang ligawan. Nakangiting sabi ni Arnold. Maingat siyang tumanggi. Girl code na rin dahil gusto ito ni Claire. Hindi na, pasensya ka na. Wala kasi sa priority ko magpaligaw. I'm sorry, sige, mauna na ako. Claire, maiwan ko na kayo. Nagmamadali siyang umalis sa awkward na sitwasyon na yon. Ayaw niyang magkaroon pa sila ng hindi pagkakaintindihan ni Claire dahil lamang kay Arnold. Wala siyang pasok sa trabaho ng araw na yon, kaya naman dumiretso na agad siya pauwi ng bahay. Gayunpaman, kinakabahan na tanungin si Simon. Kahit paano naman kasi, pakiramdam niya ay may natitibag siyang kaunting pader na itinayo nito sa sarili. Sir Simon, mahinang tawag na rito at may bahid pa ng pag-aalinlangan. Gusto ko sanang pag-usapan yung about sa klase kanina. Itinaas ni Simon ang kilay ngunit hindi nagsalita. Nilunok ni Katie ang hirap bago magpatuloy. Pasensya na dahil sa pagtulog ko ulit. Alam ko hindi tama yon at hindi ko intensyon na hindi ka respetuhin, sir. Talagang sobrang pagod galing sa trabaho at wala akong oras para mag-aral. Pero sana wag mong bawasan ang grado ko dahil doon. Sisikapin ko na lang po next time. Umaasa siya ng sermon mula kay Simon. Ngunit sa kanyang gulat, hindi ito nag-react sa inaasahan niyang paraan. Sa halip, tumango lang ito at inilagay ang kutsara na hawak sa counter. Ayos lang, Katie, sabi ni Simon, kalmado at parang malambing pang paraan. Naiintindihan ko. Hindi mo kailangan mag-sorry. Nakikita ko na nagsusumikap ka. Napapikit si Katie, hindi sigurado kung tama ang narinig. Ano? Tumingin ulit si Simon sa kanya. Sabi ko, ayos lang. Alam ko na mahirap ang mga bagay para sa'yo. Lalo na't nakikilala kita dahil kasama kita sa bahay ngayon. Hindi kita paparusahan dahil sa ganun. Kung nahihirapan ka sa pag-aaral ng mga aralin mo, sabihin mo lang ako. Tutulungan kita. Pwede tayong mag-review ng magkasama. Pwede ko rin ituro sa'yo ang mga alam ko. Alam kong magaling kang estudyante. Talagang napapagod ka lang sa trabaho mo. Alam mo na, dahil sa tuwing umuwi ka, halos malapit ka sa pintuan matulog dahil sa sobrang pagod. Nakatayo si Katie sa harap nito at naguguluhan. Halos hindi siya makapaniwala sa naririnig niya. Si Simon, ang professor na laging tila hindi lapitan at may mataas na pamantayan, kaya palang mag-offer sa kanya ng ganoon. Bakit ka biglang naging ganito kabait? Hindi ko gets. Lakas loob niyang sabi. Mabilis na kumurap si Simon at saglit siyang nanahimik, parang tinitimbang ang mga salita ni Katie. Nang magsalita ito, mahinahon ang boses ngunit may senseridad naman. Hindi ako mabait, sabi ni Simon. Gusto ko lang maging maunawain. Ikaw ang may-ari ng bahay, Katie.
Nasa iisang bahay tayo ngayon. Nakikita ko kung anong pinagdadaanan mo, ang mga tahimik na laban na hinaharap sa buhay mo. Alam ko na hindi sa'yo at ayokong magdagdag pa ng stress kasi naiintindihan na kita ngayon. Nakatitig si Katie sa kanyang professor na kung dati pinapahiya siya, ngayon naman kinakausap siya ng malumanay. Hindi niya inisip na napansin ni Simon ang mga pinagdadaanan niya, na tinitingnan nito ang mga bagay na nangyayari sa labas ng klase. Pakiramdam ni Katie, may pakialam si Simon sa kanya higit pa sa pagiging estudyante niya. Napapansin ko, tanong ni Katie, ang boses ay halos isang bulong na. Nakikita mo kung gaano kahirap para sa akin? Tumango si Simon ng bahagya, ang mga mata ay puno ng pangunawa. Hindi ako bulag, Katie. Hindi ganap na matigas ang puso ko. Istrikto lang naman ako dahil may mga estudyanteng lumalagpas pa sa boundaries nila. Nakikita ko kung gaano ka kasipag sa trabaho sa restaurant. Nakikita kita na umuuwing pagod na pagod at alam kong ginagawa mong lahat. Ayokong magdagdag pa ng pressure sa'yo sa pamamagitan ng pagiging masamang professor. Pasensya na rin sa mga ginawa kong pagpapahiya sa'yo. Medyo naiinis lang talaga na hindi ka nagtatanda. Hindi sanay si Katie na marinig ang isang tao na kinikilala ang mga pinagdadaanan niya sa ganoong paraan, lalo na't galing pa kay Simon. Iniisip niya na lagi siyang tinitingnan ni Simon bilang isang mag-aaral na tamad at hindi attentive. Pero ngayon, naririnig niyang iba ang tingin sa kanya ng professor niya. Tutulungan mo ako? Tanong ni Katie, hindi makapaniwala. Talaga ba? Magiging malaking tulong talaga sa akin yan kung totoo man. Sumilay ang kaunting ngiti sa mga labi ni Simon. Hindi kita pababayaan, Katie. Hindi ako magiging professor na magpapahirap pa sa'yo. Kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang. Gagawin ko, makakaya ko. Nakaramdam si Katie ng isang hindi maipaliwanag na ginhawa. Salamat sir, maraming salamat talaga. Tumango naman si Simon ng kaunti. Walang anuman. At wag mo na nga akong tawaging sir kapag nasa bahay tayo. Palagi mo rin akong pinupo. 5 taon lang naman ang agot nating dalawa. Simula ng araw na yon, naging mas malapit na nga sila ni Simon. Kahit papaano, nag-improve siya sa kanyang mga subject. Pakiramdam ni Katie, nagkaroon siya ng private tutor ng libre. Kaya naman, malaking pasasalamat niya na nakaalalay ito sa pag-aaral niya. Oo, yun nga, alam ko siya yung bagong boyfriend ni Hetty. Saad ni Katie sa kanyang mga kaibigan. Inagaw nga raw kaya galit na galit tong si Anna. Nasa gimmick siya ng araw na yon. Ayaw niya sanang sumama pero talagang nagtatampo na ang kanyang mga kaibigan. Kaya kahit alam niyang wala siyang pera, sumama pa rin. Ayaw ni Katie na mahalata ng mga ito na mahirap na siya. Ano, lipat na tayo ng ibang bar? Tanong ng isa niyang kaibigan. Tawagan niyo ng waiter, hingin niyo ng bill. Agad siyang naalarma at marahang tumayo. Girls, restroom lang ako ha. Tumango naman ang mga ito. Nagmamadali siyang pumunta sa restroom pero sa exit na siya tumuloy. May pangbayad naman siya pero hindi niya kayang gastusin para sa isa lamang na dinner. Marami pa siyang dapat pagkagastusan. Tumambay na muna siya sa labas, naghintay ng ilang minuto. Maya-maya'y napabuntong hininga siya at tumawag sa kanyang cellphone. Tinawagan ni Katie si Claire. Hello, Claire. Bungad niya rito. Sumagot naman ito. Girl, nasan ka na? Hinahanap ka namin sa restroom. Kanina ka pa namin hinihintay dito. Tatawagan ka na sana namin. Nauna ka lang. Nabayaran na ni Ingrid ang bill mo. Sagot niya na raw. Napakagatlabi si Katie. Sorry girls, emergency lang kasi. May nangyari sa bahay. Urgent kasi kaya kailangan ko nang umalis. Hindi na ako nakapagpaalam. Naiintindihan naman ito ng mga yon pero habang pauwi si Katie, sobrang bigat ng kanyang kalooban. Pinilit niyang makasurvive sa bago nilang buhay pero ang totoo, hindi niya pa rin matanggap na naghihirap sila ng ganoon. Impokrita pa rin kasi si Katie, pilit na nakikibagay sa mga kaibigan niyang magastos na ang lifestyle. Habang naglalakad papunta sa bahay, nagulat siya nang bigla siyang hilahin ni Kapitana. Bakit po? Napangiti naman ito. Mag-date naman kayo ng anak ko, kahit dyan lang sa ihawan. Malungkot kasi itong si Harry. Hindi nakaabot ang grado para makapasok sa dean's list. Ang ganda-ganda mo ngayon, Iha. Alawin mo muna ang anak ko, ha? Medyo natawa na lang si Katie at nais pagbigyan ng Kapitana. Sige po. Kaso bago pa siya makasama, nakita niya nag-aabang si Simon sa gate. Hindi niya alam kung bakit nasa labas ito at mukhang may inaabangan. Nang makita siya, bigla naman itong umayos ng tayo at lumapit sa kanya. Bakit ngayon ka lang? Tanong ni Simon sa kanya.
Sumagot naman agad si Katie. Kaunting gimmick lang, Simon. Kasama ko ang mga kaibigan ko. Bigla namang sumabat si Kapitana. Bakit mo tinatanong? Boyfriend ka ba? Nanlaki ang mga mata ni Katie dahil sa gulat. Nako, Kapitana, hindi po. Professor ko nga po siya sa school. Malabo po yan. Napangiti naman agad ang nanay ni Harry. Mabuti naman. Alam mo, Katie, gustong-gusto talaga kita para sa anak ko. Bagay na bagay kayo ni Harry. Sana kayong dalawa ang magkatuluyan. Natawa na lang si Katie at hindi niya na kinontra pa. Sanay na siya kay Kapitana na palaging inirereto sa kanya si Harry. Bukod naman kasi sa hindi niya priority yon, hindi niya rin naman tipo ang anak ni Kapitana. Hanggang kaibigan lang talaga ang tingin niya rito. Malay niyo po, hindi sila magkatuluyan, Kapitana. Biglang komento ni Simon na ikinagulat ni Katie. Mukha naman po kasing hindi sila bagay. Bumusangot naman si Kapitana. Huwag kang kontra, Simon. Bagay sila ng anak ko. Sa future, itong si Katie ang magiging manugang ko. Napailing na lang siya kung ano-ano nang nangyayari. Maya-maya pinaupo na siya ni Kapitana sa tapat ng isang lamesa sa may ihawan. Gusto sana ni Kapitana na silang dalawa lang ni Harry, pero kahit si Katie, nagulat din nang sumama si Simon. Wala na rin namang nagawa ang ginang. Masaya naman siya nakasama ang mga ito sa pagkain na yon. Medyo busog na siya, kaya nakipagkwentuhan na lang siya. Alam ba ng mga kaibigan mo na naghirap na kayo? Tanong sa kanya ni Simon habang nakatambay sila sa terrace. Natigilan naman saglit si Katie at hindi alam kung paano sasagutin iyon. Paano mo nalaman? Kinikwento sa akin ni Tita Amelia mo tungkol sa buhay niya nun. Lumingon sa kanya si Simon. Saka napapansin kita kapag nasa campus kasama ang mga kaibigan mo. Parang palagi kang iwas kapag usapang gigimik kayo. Ayaw mo rin silang dalhin dito. Sa restaurant, may isa kang kaibigan na minsan kumain doon. Nakita kong ginawa mo ang best mo para lang makapagtago at hindi kanya makita. Bahagyang naninikip ang dibdib ni Katie at dinaan na lang sa tawa ang lahat. Nakita mo pa ang lahat ng yon? Nakakahiya kasi. Saan ka nahihiya? Tanong ni Simon sa kanya. Nakakahiya dahil naghihirap kayo. Wala namang masama kung naghihirap kayo. Hindi naman kasalanan nyo na dapat ikahiya. Napabuntong hininga si Katie. Ewan ko ba? Siguro kaya hindi ko kayang magpakatotoo sa mga kaibigan ko dahil sa sarili ko mismo. Hindi ko matanggap na ganito ang nangyayari sa buhay namin. May pagka-impokrita pero anong gagawin ko? Hindi naman kasi talaga ako sanay sa ganitong klaseng buhay. Sa totoo lang, pagod na ako. Kung napapagod ka, pwede kang humingi ng tulong sa akin. Alok ni Simon sa kanya. Huwag na. Mahina siyang tumawa. Nakakahiya naman na palagi din akong humihingi ng tulong sa professor ko. Sandali silang natahimik muli. Pareho nilang dinadama ang gabi. Simula nang tumira sa kanila si Simon, mas lalo niya pang nakilala ang kanyang guro. Mabait naman pala talaga ito at minsan ay palabiro pa. At hindi malabo yun, Katie. Saad bigla ni Simon. Napalingon naman siya sa binata. Alin ang hindi malabo? Napangiti naman ang kanyang professor. Hindi malabo na maging tayo. Suminghap naman siya. Hindi naman po kayo nanliligaw. I mean, wala po akong balak mag-boyfriend. Okay lang. Maghihintay ako. Liligawan kita. Sabi pa ni Simon. Muling suminghap si Katie. Gusto mo akong ligawan? Alam ni Katie na naging close na silang dalawa ni Simon. Kahit papaano ay nawala na ang dati nilang ugnayan bilang professor at estudyante. Wala rin namang masama kung manliligaw ito ng kasing edad niya. Gayunpaman, labis lamang talaga siguro ang gulat niya na hindi niya inasahan na magkakagusto sa kanya ang professor na kung dati pinapahiya lang siya. At magsisinungaling si Katie kapag sinabi niyang hindi siya nahuhulog sa binata. Diba, bawal sa school na magkaroon ng relationship ang professor sa estudyante? Paano kapag nalaman nila? Nag-aalalang tanong ni Katie. Mahinang tumawa si Simon. Huwag kang mag-alala. Magaling naman ako magsungit-sungitan. Hindi niya napigilang tumawa sa banat nito. Simula ng araw na yon, napansin niya na ang damdamin ni Simon. Sa campus, hanggang pasulyap-sulyap lang pero kapag nasa labas ng paaralan, doon sila nagkakaroon ng oras at nagde-date pa. Masaya naman kasi siya, kaya hindi nagtagal, sinagot niya na rin si Simon. Nandiyan na palang boyfriend mo. Kinikilig na sabi ng kanyang katrabaho. Mahina naman siyang tumawa at dumiretso na lang kay Simon. Sabi ko naman sa'yo, huwag mo na akong sunduin.
Anong oras ka na naman makakatulog? Alam mo naman na alanganin ng oras ng out ko sa duty. Hinalikan siya ni Simon sa mga labi at binuksan ang pinto ng sasakyan nito. Nang makasakay sila pareho, saka natuloy ang kanilang pag-uusap. Mahal, hindi rin naman ako mapapakali kung hindi kita masusundo. Palagi ako nag-aalala sa'yo na anong oras ka na umuwi. Nahihirapan ako makatulog sa kwarto dahil iniisip ko na wala ka pa sa kwarto mo. Sabi ni Simon sa kanya. Napabuntong hininga naman siya. Ang sweet mo talaga. Hindi lang talaga ako sanay magkaroon ng boyfriend kasi nasanay ako na palagi na lang kumikilos para sa sarili ko. Napangiti si Simon at bahagyang inabot ang kanyang mukha. From now on, kasama mo na ako. Hindi ka palaging kikilos mag-isa dahil boyfriend mo na ako. Mahal kita, Katie. I love you too, Simon. Ang mga oras na kasama niya si Simon ang nagbigay ng kulay sa kanyang buhay. Kahit napakaraming problema sa buhay, si Simon ang pangbalanse niya. Gayunpaman, kung saya ang dinudulot nito sa kanya, pagkasira naman para sa binata. Claire, anong ginawa mo? Bakit mo sinabi sa admins na may relasyon kami ni Simon? Galit na tanong ni Katie. Mapagkakatiwalaan naman kami. Saad ni Claire at humalukip-kip sa harap niya. Pero ikaw ang hindi. Hindi mo sinabi sa amin na poor ka na pero sumasama ka sa gimmick ng barkada. Like, ew, may kaibigan na pala kaming purita. Galit na galit pa rin si Katie. Oo, mahirap ako. Anong masama? Anong kaso kapag mahirap ako? Kapag dumikit ba kayo sa akin, maghihirap kayo? Mga wala kayong kwentang kaibigan. Nagsisisi akong sinamahan ko pa kayo. Dahil sa ginawa nyo, pwedeng malagay sa alanganin ang trabaho ni Simon. Tumawa lang ang mga ito at hindi siya pinansin. Sa pagkakataong yon, alam niyang nagsayang lang siya ng kanyang laway. Umalis na siya at hinintay na lang si Simon sa bahay. Ano? Kumusta? Tinanggi mo ba na wala tayong relasyon? Dapat tinanggi mo. Hindi ka pwedeng matanggal sa campus ng dahil sa akin. Please, sabihin mo na nagtatrabaho ka pa rin doon. Halos paiyak na, nasabi ni Katie. Napabuntong hininga si Simon at hinila siya para sa isang yakap. Tahan na. Mas lalo namang umiyak si Katie. Simon naman, ano ba? Natawa naman ito. Wala kang dapat ipag-alala. Matagal ko na rin naman gustong mag-resign. May trabaho pa naman ako. Hindi mo kailangan mag-alala. Saka, ayaw mo nun. Malaya na tayo. Ngayong hindi mo na ako professor, malaya na akong ihahatid at susunduin ka, Katie. Mahina niyang hinampas ang dibdib nito. Ewan ko sa'yo, puro kalandian ang nasa isip mo. Pero, sorry pa rin talaga. Sorry sa mga ginawa ng mga itinuring kong kaibigan. Hindi ko alam na ganun ang ugali nila. Ngayon ko lang napagtanto na hindi sila mabuti para sa akin. Oo, hindi nga. Huwag mo na silang samahan. Marami ka pa namang kaibigang makikilala sa buhay mo. Malumanay na sabi ni Simon habang hinahaplos ang kanyang buhok. Sana pagka-graduate mo, magpakasal na tayo. Let's say 2 years after graduation mo. Promise, hindi mo na tayo magkakaroon ng anak. Tumango naman si Katie, nananabik sa sinasabi ni Simon. Gusto ko rin yon. Gustong gusto ko. Simula ng araw na yon, dala-dala niya na ang planong iyon. Pumasok siya sa paaralan at nag-aral ng mabuti. Sinabay niya rin ang pagtatrabaho at mas naging magaan ang lahat dahil sa pag-alalay sa kanya ni Simon sa maraming bagay. Katie, I like you. Saad ng kanyang katrabaho. Mabilis niya namang pinakita ang wedding ring niya. Sorry, kasal na kasi ako at wala akong balak lokohin siya kahit uso ang kabitan sa office natin. Maya-maya dumating na ang kanyang asawa. Mabilis siyang tumakbo kay Simon at niyakap ito. Pareho silang galing sa trabaho pero may time pa rin sila sa isa't isa. Punta raw tayo sa kasal ni Harry, sabi ni Kapitana. Biglaan, mukhang may nabuntis si Harry tapos hindi gusto ni Kapitana. Natatawang sabi ni Simon habang paakyat sila papunta sa condo unit. Natawa na rin naman siya. Sige, uuwi tayo bukas. Ito talagang si Kapitana. Mukha namang mabait ang mapapangasawa ni Harry. Nabigla lang siguro. Nang makapasok sila sa kondo, si Simon ang nag-asikaso sa pagluluto. Ganoon naman palagi, tuwing umuuwi, si Simon ang nag-aasikaso para sa kanya. Sa umaga, si Katie naman ang gumagawa sa kanilang tahanan. Basta pareho silang kumikilos para mag-work ang marriage na iyon. Masaya si Katie sa kanyang buhay. Matagal na siyang nakaget over sa yaman na nawala sa kanila. Ang mahalaga lang sa kanya ngayon, pamilya, may mga trabaho sila at nananatili ang pagmamahal sa isa't isa.
Sapat na yon at labis niya nang ipinagpapasalamat sa Diyos. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang pagbabago ay hindi palaging patungo sa pag-unlad. Minsan, ito ay isang pagkakataon upang matutunan natin ang mga bagay na nawawala sa atin at maging pahalagahan kung ano na lang ang sa atin ay natira. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.